ng September 5. Jakarta time po yan, sakay po ng isang private plane na umalis nga po sila around 7 p.m. sa Jakarta time po. Dumating po sila sa Pilipinas via private hangar around 1 a.m. ng kaninang madaling araw po at again sa Pilipinas po. Yan ata yung pag-alis. Umalis sila sa Jakarta and then balik mo doon. Pagdating po ay binasahan po siya nung arrest warrant po. Si Alice Lialbuo, alias Uwaping. Ma'am, ako po PNP. Ikaw ay aming inaaresto sa paglabag sa batas na Section 3, Paragraph E ng Republic Act 3019 as amended. Violation of Section 3, Paragraph H of 3019 Anti-Graft and Corruption Practices Act na nilagdaan ni Presiding Judge ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 109, Capas, Tarlac, noong September 5, 2024, na may criminal case number 10060-24 at 10061-24. Ma'am, ikaw ay may karapatang manahimik. Anumang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Ikaw ay may karapatang kumuha o pumili ng sarili mong abogado na may kakayahan at malaya. Kung wala ka namang kakayahan, ang gobyerno ang magbibigay nito sa iyo. Naiintindihan mo po ba ma'am yung mga karapatan? Si Alice Lialbuo, alias Uwaping. So bago po siya bumaba po ng eroplano ay isinerve na po yung warrant of arrest na inisyu po ng korte ng RTC. At magbalik tanaw po tayo, ano po ba itong kaso po na ito? Kung matatandaan niyo po, nung March 13, 2024 ay ni-raid po yung isang illegal pogo po dyan sa Bamban, Tarlac. At after po nagsagawa po ng DILG ng fact-finding investigation, ay nagsampa po sila ng kaso before the Ombudsman po nung May 24, 2024 po. At base po dyan sa isinampa pong kaso ng DILG laban po kay Alice Guo at iba pa pong miyembro po ng Sangguniang Bayan, including the Vice Mayor po, ay naglabas po ng resolution ng Ombudsman na finding probable cause po noong August 27. At tinransmit po yan at in-endorse po itong findings po ng Ombudsman sa trial sa Capas, Tarlac nito pong September 4. So September 5 kahapon po ay nag-issue po ng warrant of arrest against kay Alice Guo, yung RTC branch 109, at yun nga po yung nakita natin na isinerve po kay Alice Guo bago po siya bumaba sa eroplano. Binasahan din po siya ng kanyang kakapatan at ipinosas po siya bago po ibinaba po sa eroplano. So ang sumunod po dyan ay ibinaba po si Alice Guo sa eroplano at dinala po siya sa holding area kung saan ang una pong nangyari po ay dumaan po siya sa immigration process dahil tinatakan po ng mga tauhan po ng immigration yung mga pasaporte po ni Alice Guo at iba pa pong mga kasama po niya sa biyahe po. At pagkatapos po noon ay sumailalim po siya sa medical po. Kinuhanan po siya ng vital sign, yung kanyang oxygen level, pati po ng blood pressure at yung dito po sa kanan po, yan po ay taga forensic group. Tinignan din po, nagkaroon po ng physical examination. Dinala po siya sa loob po ng comfort room para tignan kung meron po siyang mga external injuries that nung inireceive po siya ng PNP po. Pagkatapos po noon ay kinuhanan na po siya ng mugshot po
dahil may pinaprepare na rin po tayo doon on-site. At pagkatapos po ay dumaan po siya sa booking procedure, kinuhanan po siya ng fingerprint. Tapos nagkakaroon po ng maikling press con po yung ating SILG at ating Chief PNP at nandun po siya. Bagamat halos hindi po siya humarap po sa camera at I was there also personally. Paulit-ulit po niyang sinasabi at nakikiusap at hinahanap po niya yung kanyang abogado. So kung napapansin niyo po, nung nandun kami, I kept on asking si General Ancan because si General Ancan has a communication or may contact po siya doon sa mga lawyers niya. She kept on requesting for her lawyers but wala po kaming nakitang lawyers po doon. After po noon ay ayan po, dumating na po siya. Dinala na po natin siya sa Krami. Dumating po kami sa Krami po around mga 3:06 po ng madaling araw kanina at ganito. Pagdating po niya, dumaan po uli siya sa booking. Kasi ang CIDG po ang una pong umaresto sa kanya. But since ang magkukustodiya po sa kanya at i-detain po siya sa custodial facility po, ay kailangan po uling magkaroon po ng same procedure, medical din po siya at binuking din po siya ng tauhan po ng Headquarter Support Service na siya pong nangangalaga po ng ating custodial facility po. Kinuhanan din po siya ng mugshot. Then fingerprints din po. At yung gamit po niya ay as a matter of procedure again po, hindi po niya po pwedeng dalhin doon po sa kanyang kulungan yung mga gadgets po. So yung kanyang mga telepono, mga AirPods at iba pa pong mga gamit ay inisa-isa po yan, in-itemize po yan at pinirmahan po niya yan na yun po yung nasa safe, sinafe keep po yan ng mga tauhan po ng detention facility. Dumating po yung kanyang abogado nung madaling araw din po at personal pong ni-receive yung kopya po ng warrant of arrest na inisyu po ng RTC 109 Capas Tarlac po. So binigyan din natin siya. Ito naman po, pagkatapos po noon, ay ito na po yung kanyang detention facility. Opo. Yung detention facility po na yan ay isang payak na kwarto po, may CR, may maliit na table at ito po yung kanyang kanyang higaan at wala pong aircon yan, meron lang pong ceiling fan. This is the same room po na inoccupy po ni Senator De Lima nung siya po ay ma-detain din po dito sa custodial facility po. Tapos nadala po natin siya, na po, pumasok po siya doon. Pagkatapos po ng mga proseso, na safekeep po yung mga gamit nyo, tuluyan na po siyang pinasok sa kulungan at nilock na po yung kanyang kulungan. Kaninang umaga po ito, nakipag-usap po siya sa kanyang mga abogado, may mga dumating po siyang mga abogado. At bago po sila tumulak sa RTC 109 para po i-return po yung warrant of arrest po as a matter of course po. So sumakay po yan sila sa coaster po at may mga security escort at dumating na po sila sa Capas po at being escorted po ng mga female police officers po ng HSS po. Dumating po sila sa Capas na mga magtatanghali po. Mga past 11 na rin po, mga 2 hours din po yung biyahe. And then, ito po yung sa loob po ng korte sa RTC 109 na kaharap po ang ating judge ay humarap po at ipinresent po ng CIDG si dating Mayor Alice Guo po. At during the proceeding po ay dumating po ang abogado po ni Alice Guo at during the proceeding po ay nag-motion po verbally yung kanyang abogado po requesting for the continued detention po
ni Alice Guo sa custodial facility po ng Kamkrame, which the court granted po. So mananatili po siya sa detention facility po ng Kamkrame. Nag-issue po ng commitment ng order ang presiding judge po ng RTC 109 Capas Tarlac. Naka-address po yan sa PNP custodial facility. Ang nakalagay po dyan ay to receive and keep si Alice Guo sa ating custodial facility during the pendency of the case subject to the order of the court. So kasama rin po doon sa motion po ng abogado ay hindi po muna sila magpo-post po ng bail sa ngayon po. So mananatili po siya sa kustodiya po ng PNP pending po sa posting po ng bail or subject again to the order po ng court. So lahat po ng gagawin po natin ngayon with respect po sa disposition po ni Alice Guo will have to course through it before the court po, including release and transfer po, o kahit i-transport po siya papunta pong Senate, we have to seek permission from the court po. So, nakabalik na po sila sa mga around na alas 2:12 po. Nakabalik na po sila, finally nakabalik na po sila sa custodial facility po. Meron pa? Yun po, ang pangyayari po ngayon para at least alam nyo lang po yung nangyari for the last hours po mula po nung dumating po sila kaninang madaling araw po. No, kaya nga ito na po yung ginawa ko para nandyan na po lahat ng, hindi niya na po ako tatanungin. Yes po, yes po. Yes po, ma'am. President Santos from Network 5. Ano naman po natin na medyo parang nagkagalit na nga si Senator Risa Hontiveros. Bakit parang pinagbibigyan daw po si Alice Guo sa kanyang mga request, like nagbigay po at nagpahintulot na mag-stay po siya dyan. Katulad ng sinabi ko po kanina, ang lawyer who represented po si Alice Guo before the RTC 109 ang mismong nag-motion po sa korte at nag-request po sila na mag-continue po yung pagkakadetain niya po dito sa custodial. So wala pong kinalaman ng PNP po doon, kaya nga as much as possible, ginawa po natin itong presentation para maging transparent po at maipakita na ipiniresenta po natin. Ang naging papel lamang po ng PNP, particularly ng CIDG, ay dalhin po siya at i-present po sa korte para patunayan na siya po ay naaresto at under custody. So pinakita na rin din po natin yung laman po ng commitment order so as not to raise any doubt na decision lamang po ito ng PNP. Ngayon po ay nasa jurisdiction na po ng korte si Alice Guo at sabi ko nga po, anuman po ang gagawin po ng PNP ngayon will have to be we have to secure permission from the court po. Ma'am, meron po ba tayong arrangement pagdating po doon sa mga magiging bisita ni Alice Guo? Like yung family po niya, friends, or... Napag-usapan na po yan kaninang madaling araw at yung mismong lawyer po niya na unang bumisita po sa kanya ay nag-usap po silang dalawa at ang papayagan pong mag-visit po sa kanya definitely yung mga lawyers po niya at yung kanyang mga immediate family po. Ma'am, magandang hapon. Mariso Mari po sa GMA Integrated News. Ma'am, pwedeng paliwanag lang po kasi ang sinasabi po ni Senator Risa Hontiveros, dapat daw sa Senate detain dahil sila naman daw talaga ang nauna na mag-issue ng warrant, and the fact that she was arrested dun sa Jakarta, Indonesia is because of the warrant that was issued by the Senate. Ipaliwanag lang po yung technicalities or legalities dahil ngayon meron na pong dalawang warrants of arrest, and now the preparations of the Philippine National Police for Guo to appear before the Senate, kasi isa rin po yun sa inirereklamo ni Senator Risa, dapat daw sa Senate custody para madaling humarap sa hearing nila. Well, nare-respeto po natin yung pananaw po ng ating kagalang-galang po na Senador Risa Hontiveros, but let's put everything into proper context po.
Nung mahuli po o taken into custody po si Alice Guo sa Indonesia, that is precisely the reason kung bakit hindi po ma-detain ng Indonesia for more than 24 hours si Guo dahil wala po siyang kaso pa for now. Especially doon po sa Indonesia at even dito. Ang hawak lamang po ng Indonesian police ay yung blue notice natin na dinaan po natin through Interpol po. Ang blue notice po ay, ang ibig sabihin lamang po ay humihingi po tayo ng tulong para i-monitor yung kinaroroonan ng isang particular tao na may hinaharap pong kaso dito. May mga na-file na po may mga ifa-file po na kaso, subalit wala pa po yan na issue na warrant of arrest. Tama po kayo, may nauna na pong arrest order, hindi po yan warrant of arrest. Arrest order po ang in-issue po ng Senate because they cited in contempt po si Alice Guo at iba pa dahil hindi po sila umapir po sa Senado po. And ang PNP po, kasama po ng ibang law enforcement agencies, ang naatasan po na isilbi po yan. And for all intents and purposes po, yan po sana ang initial plano po ng PNP kahapon na kapag na-transfer o na-turn over po sa atin ang custody ni Alice Guo ay isa-serve po sana ng Senate Sergeant at Arms yung pong arrest order. That is precisely the reason kung bakit nandoon po yung pinakamataas na pinuno po ng Sergeant at Arms kagabi sa Senate. However, nagkaroon po ng development nung bandang hapon po kahapon ay lumabas po yung warrant of arrest na inisyo nga po ng RTC 109. And again, with due respect sa ating Senadora, yung warrant of arrest issued by our judicial court takes precedence over the arrest warrant or arrest order issued by the Senate. So since na-iserve po sa kanya yung warrant of arrest, the PNP as a matter of procedure is obligated to return the warrant of arrest before the court. And in fact, kanina nga po, supposedly, ang pupunta lamang po sa RTC Kapas po ay yung mga pulis lamang po nating umaresto para i-return po yung warrant. However, bago pa po sila makaalis dito sa krame ay tumawag po mismo ang clerk of court po ng 109 directing the CIDG to bring personally po si Alice Guo before the judge po. So dinala po yan doon at the court took cognizance ng pagkakaaresto po ng CIDG kay Alice Guo. Again, sabi ko nga, nagkaroon po ng motion, nag-file po ng motion yung abogado po at ginrant naman po yan ng korte. Ngayon, sabi ko nga, pwede naman pong mag-appear si Alice Guo po sa Senate, but because there is an existing warrant of arrest, we have to give due respect doon po sa court processes issued by the RTC Branch 109 po. And the preparations, ma'am, for Alice Guo to appear before the Senate, especially this coming Monday, where there's going to be a hearing that's going to be held. Ito po yung predicament po ng PNP, if you can say that as predicament, because we cannot bring, the PNP cannot bring Alice Guo sa Monday po sa Senate without the proper court order. So the process should be the Senate Sergeant at Arms should request the court to direct the PNP to bring Alice Guo before the Senate so she could face the ongoing hearing po. That should be the procedure to be observed po. And that will also be the case every time there's going to be a hearing and she's invited? That is Laging correct, dapat ma'am. may bagong court order. That is correct po, ma'am. Ma'am, sorry. Sorry, Leah. Nabanggit po ba kung bakit hindi siya nag-bail? Kasi may mga kasamang mga PNP authorities naman kanina. Nabanggit po ba kung bakit hindi siya nag-bail? And kasi may pumupo na rin at kung ma-question or nagdududa rin po si Senator Risa, why would she want to be detained in a PNP facility more than in a Senate facility? Well, I am not in the position to answer that. Sabi Was ko it nga mentioned kung bakit ang hindi sinabi nag-bail? lamang po, nakausap ko po yung team leader, sabi ko, she was there present during the proceeding. Ang reason lamang po at sinabi po after requesting for the continued detention po ni Alice Guo dito sa Kamkrame is they are not posting bail yet for now. That is the exact word given which the court granted po. So hindi po natin alam kung ngayon lang po ba dahil hindi pa po sila halos nagkakausap ng mas malalim po ng kanyang mga kliyente dahil
Kaninang madaling araw, binigyan lamang po natin sila ng a few minutes po para lang makausap sila. At kanina nga po, pinakita po natin yung dalawang lawyer, dumating po sila a few minutes, pasakay na po talaga ng convoy ng coaster si Alice Go, but they requested na makausap muna. So, I'm just assuming, this is just my personal take, there is also a possibility na kaya hindi muna sila makapag-post ng bail for now is because they have to study their legal remedies and strategies on how to deal with this new case filed before the RTC 109 po. Ma'am, yung security lang po ni Alice Go na nangangamba siya dahil sinabi niya rin doon sa mga interview kahapon or kagabi, kanina madaling araw na may banta po sa kanyang buhay. Yes po ma'am, even prior to their arrival po dito sa Pilipinas kaninang madaling araw ay nasabi na po at nabanggit na po ng ating SILG si Attorney Benhur Albalos na nung ma-receive po nila yung physical custody po ni Alice Guo ay may binanggit po mismo si Alice Guo sa kanila ni Chief PNP na natatakot siya at may mga nare-receive siyang death threat. That is precisely the reason nung pagdating po niya dito ay may mga naka-ready po tayo na isang coaster na ang naglalaman po noon ay karamihan po doon ay babae, although meron pong SWAT na nakapaloob po at meron po tayong mga motorcycle escort po. So we don't want to risk yung possibility na nang napunta po sa custody ng PNP ay may mangyari pong masama. Siguro we will have a lot of explaining kung during the custody and transport may mangyari po dyan. So prudence dictates na the PNP should deploy appropriate number of PNP personnel for purposes of transporting Alice Guo from the private hangar papunta po sa custodial facility. And that will be the similar setup na gagawin po natin. Hanggang nasa custody po natin si Alice Guo, magpo-provide po ng necessary security po ang PNP to ensure her safety also. Ma'am, dun sa commitment order, nabanggit po ba or nabanggit din po ba mismo ng RTC kung bakit sa PNP custodial facility at hindi sa ibang detention facility? Also, yung decision ba ay may kinalaman dun sa binabanggit na threat ni dating Mayor Alice Go? Well, ang sinabi ko nga po ay mismong nag-motion po yung attorney ni Alice Guo before the court during the proceeding requesting na mapatuloy yung pagkaka-detain po, na dun muna po sa kami ma-detain muna si Alice Guo. And that request po, verbal request po ng attorney ay ginrant po ng judge. Yun lang po yung ano po doon, yun lang po yung naging proceeding po doon. Wala na po. And then immediately, according to the team leader, ay during the proceeding, after po the court granted their request para ma-retain po yung custody po sa PNP po, ay sabi nga po doon ay hindi muna po sila magpo-post ng bail for now. Ma'am, upon investigation, I'm sure sasagawa na rin kayo ng investigation. Meron ba talagang threat? Tukoy na, yung threat na binabanggit ng Alice? Well, hindi ako privy doon sa naging usapan ni SILG tsaka ni Chief, but I understand there are some few information na napag-usapan doon. Pero sabi nga ni SILG, hindi pa ganun ka-extensive kasi napaka-limited nung time. They have to leave immediately Indonesia dahil nga may hinahabol silang flight. But again, this is not only applicable to the case of dating Mayor Alice Guo. We always treat yung mga sinasabing mga banta sa seguridad at buhay ng sino mang tao. Again, we don't want to take this lightly. Kung may mangyari po ay mananagot din po yung PNP. Kaya we will be providing the necessary security to ensure na magiging ligtas po si Alice Guo habang nasa kustodiya po siya ng PNP. Anong commitment ni former mayor sa PNP para i-disclose or sabihin yung threat na ito, pati yung mga tao behind it? Like I said, I don't have any information kung may mga na-reveal na ba at hindi pa natin nakakausap personally. I don't have the personality to even ask Alice Guo kasi may proseso naman po diyan. If she intends to reveal or disclose information that will
at least give us a more clearer picture kung ano po ba yung extent and limitation ng kanyang participation doon po sa operation po ng illegal pogo sa Banban Tarlac at sa Porac, Pampanga. Then there is a proper forum for that po to discuss and reveal all the information na alam po niya na makakatulong. At yun din po yung hiningi ng ating SILG at ng ating GPNP na kung ano man po yung nalalaman niya, they are encouraging her to disclose anything and everything she knows about the operation po ng Pogo diyan po sa Banban Tarlac at sa Porac, Pampanga po. So ma'am, hindi pa nag-commit yung camp ni Alice na yes, magre-reveal kami or magdi-disclose kami? Again, I don't have any information to that, sir. Kung meron ng ganyang commitment kay Alice. But sabi nga ni SILG, si SILG mismo ang nagsabi kaninang madaling araw na sila mismo ay humihimok kay Alice Guo na sabihin na lahat ng nalalaman niya. Ma'am, paano po yung magiging treatment kay Alice Guo sa loob ng detention facility? Will there be no special treatment towards her? Definitely po, there will be no special treatment for Alice Guo. At siya po ay itatrato bilang ordinaryong detainee katulad po ng ibang na-detain po dyan sa loob po ng custodial facility. Limited po ang kanyang movement. Hindi po siya makakalabas doon sa maliit na kwartong kanyang pinagkulungan. Ihahatidan lang po siya ng pagkain. At kung kailangan po siyang bisitahin ng kanyang lawyer at kanyang mga immediate family, yun naman po ay limited. May visiting hours naman po yan. So kung ano man po yung privileges and restriction po will also be applicable to her case po. Ma'am, is there any possibility po na i-treat si Alice Guo as witness dito sa kaso ng Pogo? That I cannot answer, ma'am. I'm sorry because it should be ventilated before the proper courts po. May mga kaso naman po if the prosecutor feels and so desires na based po doon sa mga sasabihin po niya sa mga nalalaman niya, then we have to leave it to the discretion po ng prosecutor if they intend to use her as a witness in the future and in the coming hearings po, or at least during the pendency of these cases po. Thank you. Question po kanina ni Raya. Tatanong ko lang po, will you just base it from the confessions of Alice Guo, yung mga threats that she's receiving? Are you just going to base it from her confession, or are you also already starting your own investigation when it comes to the real and present danger that she is experiencing, how persistent the threats are? Tama po, ma'am, yun. Katulad nga ng ibang kaso, this is not only limited po sa kaso po ni Alice Guo. Just like anyone who's claiming na meron po silang threat sa kanilang buhay, we cannot take these claims hook, line, and sinker. We have to investigate also. We have to also check kung saan nanggagaling itong threats na ito. At meron naman po tayong mga intelligence units that could somehow confirm kung meron nga po itong mga threats po ito. But we have to also remember and recall, dito po sa laki po ng lumalabas at mga information lumalabas sa possible involvement po ni Alice Guo, may mga lumalabas na mga pangalan, malalaking pangalan po, ay kailangan din po talaga natin ito pong i-consider. Again, for purposes of providing the necessary security, we have to at least treat this as an existing and current threat against her liberty and rights po, or even life po. Kumusta na po yung investigation nyo dun sa mga taong nagpuslit sa kanya palabas o tumulong makapuslit siya palabas? Kasi may mga nagsasabi raw po na mga rogue cops ang tumulong para makalabas ng bansa itong grupo ni Alice Guo. Nakikipagtulungan po, ma'am, ang PNP sa ibang law enforcement agencies para po matukoy kung paano po ba nakalabas ng bansa itong si Alice Guo at yung iba pa pong personalidad. Kasama na po dyan si Cassandra Ong at saka po si Sheila Guo po. So, at wala pa, kung sinasabi po nila na gumamit po sila ng mga bangka at may mga bago sila nakakating sa Malaysia at nagpalipat papunta ng Singapore pagkatapos pumunta po sa Indonesia. Ongoing po, ma'am, ang investigation. As to the question,
on the possible involvement po ng mga rogue cops or even active cops po, ay ito po ang ma-assure po namin sa inyo, there will be no sacred cow po. Kung meron po tayong ma-identify at mapapatunayan na meron pong police na involved dito, regardless whether they are rogue cops, active, retired, asahan niyo po ang PNP po will pursue them to the end. Ma'am, sorry, last from my end. Meron po bang batas ang PNP when it comes to taking selfies when doing your job? Alam niyo po, ma'am, yung ang Pilipinas po ay talagang parang umiikot sa social media. Talagang napakahilig po nating mag-selfie at yaan naman po may mga polisiya po, may mga reminders po palagi ang nilalabas ng PNP with respect sa mga PNP, lalo na sila ay naka-duty, bawal pong maggamit ng telepono, even maglaro ng games and even mag-take ng selfie. Prudence and discipline should the police officers should be guided by the discipline of our rank, of our profession po, na hindi po dapat talaga gumagamit. At yung pagse-selfie po, isa lang naman po yung rule po diyan, yung pagiging proper at mag-observe po ng proper decorum. So kung meron man pong mga pulis na maaaktuhan po diyan, ay po pwede naman po silang makasuhan po kung ika nga doon sa mga decorum po nila that compromises the integrity and reputation po ng PNP. Meron naman pong umiiral po na internal disciplinary mechanism na po pwede pong i-apply ng PNP. So ngayon, doon sa mga taong nag-selfie, masasampahan sila ng yung paglabag sa proper decorum? Will they be reprimanded? Correct me if I'm wrong, ma'am. If you're referring to the case of Alice Guo, walang pong PNP po doon. Alright. Ma'am, sorry, isusunod ko na rin regarding dun sa mga nagba-viral na photo. Just a statement. And then, having said that, ma'am, na yung mga dapat disciplined, how do you explain now yung photo ni PNP Chief Marbil and Secretary Abalos? Na-explain na po ni Chief PNP at saka ni SILG yan kaninang madaling araw during the conference at they are requesting that do not put too much issue doon po sa photo po na yon, na nung dumating po sila doon at na-receive nga po nila si Alice Guo, there were some little talks po at nagsasalita po si Alice Guo. There was someone na sinabing na i-document lang nila yon at yung dalawang si SILG at si CIP just look at the camera and just smile at hindi nila alam na nag-post ng hindi ko alam kung anong klaseng post yung kay ayokong gawin, baka ako naman picturean nyo. Kaya let us not put too much weight, but kung meron man pong na-offend, kung meron man pong hindi nagustuhan po yon, ay humihingi po tayo ng pasensya. I'm sure SILG and GPNP ay aware naman po sa mga naririnig po at there was no intention on their part to offend anyone. At again, sabi nga natin, I think it's but normal for anyone siguro na kapag kinukuhanan ng picture ay nag-i-smile naman po. But it does not necessarily follows that parang ang pinapalabas po, they're putting malice doon po sa pagpo-post po ni Alice Guo with them on that pictures po.